mo, lakas mo. Happy New Year! Itodo mo na. Happy New Year! Grabe yung energy. Ito na ba lahat ang full timer natin, King? Parang hindi, no? May naiwan pa rin. Anyway, okay lang ba kayo? Yes! Naririnig ko kasi yung speaker kanina. Sabi ko, parang ayoko na mag-talk. Todo na eh. Anyway, good start. Isang araw na lang. 2025 na. Excited na ba kayo? Yes! Grabe, di ba? Isang araw na lang, may training pa tayo. Ibig sabihin, ine-equip pa kayo lalo para mas ready tayo sa 2025. Palakpakan nyo naman yon. Tapos, pwede bang malakas na palakpak dun sa unang speaker? Kay King Joser. And then kay Princess Jen Abalo, palakpakan. Sabi ko, malupit ang energy. Parang ayoko ng ano. Ayoko nang magto. Sabi ko, babanlawan ko na lang. No, Jen? Banlawan na lang natin. Anyway, good morning. Grabe. Ano na to? Ito na yung pinaka-last training ng 2024. Ito na yon. Dapat simula kanina, ninamnam mo na. Kasi lahat ng topic simula kanina, ito yung mga pinakakailangan para makapagpalaki ka ng organizations. Tama, mali? Ano yung first topic kanina? Attributes, di ba? Yun yung mga, dapat gawin ng isang leader. Yung last talk kanina ni Jen, ano yung tawag? Causes of failure. Ibig sabihin, yun yung mga hindi mo dapat ginagawa. Tama? So, lahat ng topic, simula kanina hanggang ngayon, hanggang matapos mamaya, hindi yun para kay upline mo. Hindi yun para kay downline mo. Hindi yun para sa crossline mo. Para kanino? Para sa yun. Okay? Kaya kanina, habang may nagtatapik, huwag mong titingnan yung katabi mo or yung upline mo. Nakasabihin mo, sabi ko na nga ba, si upline talaga. Mali talaga siya eh. Tama? So guys, etong training na to, actually monthly yata to, tama? Monthly ginagawa to kasi bakit? Ito yung training na kung saan yung journey mo sa network marketing habang nagpapalaki ka ng organization, dapat nare-remind ka every month. Kasi minsan, may mga nagagawa tayo na parang hindi na pala naka-align dun sa pagpapalaki ng grupo. That's why hanggang ngayon, may mga hindi pa rin nakakapagpalaki ng organizations. Gusto nyo bang lumaki yung organizations nyo by 2025? Yes! Mahina. Yes! Mahina. Yes! Sige. Dadagdagan ko na lang yung talk nung dalawa. Okay? Yes! So, akala ko top 5 essential natin. Ito-talk pa ba natin to? Gusto nyo pa bang i-talk natin to? Sige, paapyawan na lang natin kasi sa sisel natin halos ganito na rin yun eh. Tama? Okay, so pwede mapakibasa. Ultimate Eagle pa pala to. Pwede mo palitan na to. Tao Elevate na lang. Prof. July. Prof. July. Andiyan pa ba si July? Palitan natin. Lalagyan natin ng Tao Elevate Adapting the Kando Culture. Tao Elevate na lang para malupit. Tama ba, Johnny? Okay, sige. Start na tayo. Ano daw? Asa yung clicker? May mga clicker pa pala? Sige. Walang nagde-next. Paano ba to, July? Down? Okay, pakibasa. Ano daw? Kaigo, clean up, clean as you go. Actually, kahit sa school, tinuturo to eh. Tama, hindi? Tama. So, ibig sabihin, kung gusto mong mabago yung mararating mo sa buhay or kung gusto mong mabago yung buhay mo, kasama kasi ito sa pagyaman. Wala naman kasing mayaman na makalat. Kailangan, habang hindi ka pa mayaman, dapat pinapractice mo na yung ugali
or kultura ng mga mayayaman. Okay lang ba yon? Oh, sabi na dito, clean up, clean as you go. Ibig sabihin, every time nakakain ka or nasan ka, meeting ka man, or nasa training ka man, or nasa hub ka man, hindi ba pwede na clean as you go? Or after mong magkalat, pwede bang maglinis ka? Oh, konti na lang yung nag-yes. Yung iba, hindi na nakakonect. So maraming sample to eh. Actually, maraming sample to. Basta ang pinaka-importante lang, basta kalat mo, linisan mo. Sa hub, i-practice nyo yun. Kasi lahat kayo, halos lahat dito, hubbers. Tama, mali? I-practice nyo yung kalinisan. Kasi number 1, kayo mismo yung nandun sa hub. Anong gusto nyo? Marumi, malinis? Malinis. So, ibig sabihin, dapat, kung gusto nyo na unti-unti, nababago, napapractice yung kultura mo, at pagdating ng time na ikaw naman ang may sariling hub, na-practice mo na yung kulturang malinis. Tama ba? Hindi po pwede na hindi ka pa mayaman, hindi mo na pinapractice to. So, ibig sabihin, mas malabo kang yumaman kung ikaw mismo hindi mo na pa-practice to. Okay? So, simula mamaya, malamang, medyo may mga sumasagi sa mind nyo ngayon na marumi yung hub nyo. Tama, mali? May mga naka-smile. Anyway, wala namang ibang maglilinis niyan kung hindi kayo. Tama ba? So make it sure, bago dumating yung 2025, meron pa tayong isang araw. Tama ba? Meron pa tayong isang araw, pwede naman kayo magpungsoy, pwede naman kayo maglinis eh. Tama ba? Para maganda, para maluwag, para magaan yung blessing na darating. Okay? So okay lang ba? I-practice na natin. Malinis lagi yung mga hubs. Okay. Pwede ba? Okay, next. Basa. Range. Ito maraming hindi nakakagawa nito. Yung sobrang gulo ng workplace nila. Make it sure, dapat ikaw as a networker, para unti-unti, napapractice mo na. Yung, for example, ikaw, ano ka pa lang, marketer ka pa lang, full-timer ka pa lang, wala ka pa sa sariling hub. Dapat unti-unti, pinapractice mo na. Kahit yung workplace mo na lang sana. Ibig sabihin ng workplace, yung computer mo, table mo, wala sana nakikitang kalat-kalat doon. Tama ba? Dapat maayos. Dapat pag tinignan mo, neat. Dapat yung computer maayos. Yung mga ballpens, etc., yung mga reservations nyo, hindi mo kang pinampunas ng ng sipon. Tama ba? Sino dito yung may mga reservation list? Taas ang kamay. Yung iba, wala. Tama? Malamang yung mga reservation list nyo, kung di lukot-lukot yan, libagin. Tama ba? Dapat, tinuturo naman dito, dapat, pinapractice mo yun. Tama ba? Dapat pinapractice mo yun as a networker, as a professional networker. Tinuturuan namin kayo maging professional at yung kultura maging maayos. Tama? Kasi siyempre, marami tayong ina-attract. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung na-attract mo. Tama ba? Kung maganda yung ginagawa mo, maayos yan, yung mga makukuha mo, magiging maayos yan. Tama, mali? Pag ang hub nyo magulo, yung workplace mo magulo, hindi naka-arrange, anong mangyayari pagdating ng mga bagong marketer? Anong mangyayari? Magulo rin. Pwede ba mamaya, lahat naman siguro kayo, may mga tables, may mga computers, pwede ba yung workplace nyo maayos? Pwede ba yon? Yes. Pwede ba yon? Yes. Okay, parang mainit. Next. Okay, neatness. Being tidy all the time. Maintain the neatness. Yung tipo, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Andyan yung water ko, yung mineral. Tingnan mo nga. Neat ba yan? Neat ba yan? O mukhang 3 araw nang di naliligo. Diba? Dapat as a networker, dapat pag tinignan ka, neat ka. Tama ba? Yung pag tinignan ka, parang kahit hindi ka yummy, mapapawaw sa'yo yung mga nakatingin. Tama ba? Okay lang ba yon? Magsasample ako dito. Pwede ka tumayo, Japet. Tayo ka, Japet.
Dito ka. Palakpakan nyo naman ni Coach Japet. Sumayo ko nga ng ice cream, Yummy. So, ibig sabihin, pag tumayo ka, yung tipong, ibig sabihin, yung parang nakaka-attract ka. Tama ba? Yung parang kahit wala kang pinapakyutan, ang cute mo. Tama ba? Hindi yung pag tinignan ka, kahit naka-video call lang, nakakaumay kang tignan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung hindi nakakaumay yan. Nakakaumay. Thank you. Palakpakan nyo naman si Japet. Pero good news sa Temple of the Billionaires, since every week, meron tayong tinatawag na quality leader na bako. Tama ba? Unti-unti ako, nakikita ko nung nag-start tayo sa Tao Elevate, hindi pa namin tinatopic yon. Pero now, unti-unti talaga umaayos yung forma Tama ba yon mga appliance? Unti-unti, nakikita ko talaga may improvement. Lalo na sa mga personal development, pananamit, the way ka magsalita, the way ka maglakad, unti-unti. Pero may mga iilan pa. So, ibig sabihin, kung isa ka doon, dapat unti-unti inaayos mo na rin yung sarili mo. Okay lang ba yon? Yes. Okay lang ba yon? Yes. Siyempre, milyon ang pinag-uusapan natin. Tama ba? Milyon ang pinag-uusapan natin. And then malay mo, kahit hindi ka nag-graduate, kahit hindi ka nakapag-aral, malay mo may makuha under ng organizations mo, mga professional. Mga graduates. Tama ba? Mga businessman. Ibig sabihin, kahit may sumalpak sa'yo ng mga negosyante, hindi tayo mapapahiya. Kasi bakit? Maayos ka Tama ba? Neat ka Tama. Hindi yung pag negosyante na, pag nakita ka na, wala na, nagkukwit ka agad. Kasi hindi ka mukhang payaman. Tama ba? Tama ba dyan? Sige. Palakpak naman kayo dyan. Sige, next. Next. Ay, clicker pala. Sorry. Hindi ako sanay talaga sa clicker. Asan na yung clicker ko? Yan. Sorry nagubad ako kasi mainit. Next. Okay, isa sa ugali ng payaman or gustong yumaman, kailangan may disiplina. Tama ba? Kailangan marunong sumunod sa mga rules. Tama o tama? Kailangan. May mga rules sa company, kailangan natin sundin. Kasi pag hindi mo sinunod, anong mangyari? Ethics daw, ethics. Alam nyo, napakaswerte natin sa Tao Elevate. Tanong nyo kung bakit. Kasi kinokorek tayo sa mga pagkakamali natin. Kasi imagine, kung wala tayong ethics, kung wala tayong rules, imagine ano kaya pwedeng mangyari sa Tao Elevate? Magkakaroon tayo ng problems. Kasi for example, ano ang pangalan nito? Willard, may ginawang kasalanan, hinayaan lang natin. Anong tawag dito? Kinonsinti natin, tinolerate natin. Ano kaya mangyayari sa ibang leaders? Gagaya. Tama ba? So pag nagsigayahan na kayo, anong kaya pwede mangyari sa company? Of course, masisira yung company natin. Maraming maloloko na tao. Tama ba? Kaya napakaswerte nyo kasi nasa Tao Elevate kayo. Kasi ang CEO natin, ang tawag namin dyan, the man of integrity. Palakpakan nyo naman yun. Kaya swerte nyo kasi actually yung tinitraining natin na to, actually, napakaswerte nyo. Kasi bakit? Tinuturuan kayo kung paano maging maayos. Tama ba? Kaya kailangan, kung ano yung tinatopic dito, simula kanina dun sa attributes, failure, and then yung topic ko, tsaka yung mga susunod, dapat ninanamnam mo yan kasi yan ang kailangan mo. Tama ba? Yan ang kailangan mo para umasenso ka sa network marketing. May natutunan? Yes. Kailangan sundin yung rules? Yes. Sa hub may rules? Yes. Sinong may rules? Kayo. Yung mga hub handlers. Tama ba? Anyway, yung rules naman na yan, hindi naman alam ko naman, hindi naman nakakasira sa network nyo Lahat naman ng rules, especially Tao Elevate, para sa'yo yan. Para i-align. Tama ba? Para maayos. Sa hub, kung walang rules, ano pwedeng mangyari?
Baka mamaya nagsusuntukan na kayo lagi. Tama ba? Tapos yung oras, sabog yung oras. Kaya nga meron tayong tinatawag na routine daily routine. Kailangan mo sundin 'yon. Tama ba? Kailangan mo sundin 'yon. Kasi pag hindi mo sinunod 'yon, tagagulo-gulo na yung hub nyo. Tama, mali? Okay, so starting today, kailangan may disiplina ka. Okay? Kailangan natin sumunod sa mga rules. Okay lang ba yun? Pwede bang tapikin mo yung kaliwa mo, sumunod ka sa rules. O sa kanan, ikaw din, ikaw din. Yan. Next. Pakibasa nga. Okay, eto, madalas yung naririnig to, ongoing improvement, Kaizen. Ibig sabihin dito, kung makikita mo, parang ladder yan, di ba? Simula sa mababa, pangat, 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 pangat. Ibig sabihin, ang best example dito, kung dati, hindi ka marunong sa negosyo, dapat unti-unti gumagaling ka sa negosyo. Tama ba? Kung ang dati, since bago ka, isa, dalawa, ang nape-present mo, dapat habang tumatagal ka, dapat tumataas yung, yung nape-presentan mo, dumadami. Tama ba? Ngayon, kung 1 year ka na, dapat mas gumagaling ka mag-close deal. Isa lang ibig sabihin nun, nag-i-improve ka. Tama, mali? And then, ano pa yung mga best example dito? Di ba yung income natin sa TBU tsaka sa Elite, di ba ano rin siya? Kaizen din siya. Tama ba? Kasi hindi naman kasi pwede na first day ka pa lang, first 1 week ka pa lang, 1 month ka pa lang, ang inihit mo na kagad is 6 figure. Medyo machuchoke ka doon, mabubulunan ka. Tama ba? Kaya nga ang ganda ng turo eh. Unti-unti mong inihit. Pag nahit mo yung 5K, ano yung next? 10. Pag nahit mo yung 10, ano yung next? 20, 30, 40, 50, hanggang umabot ko dun sa 6 figure. Tama? So make it sure, kung ano yung existing goal mo ngayon, make it sure by 2025, starting January, or ngayong cutoff, or kung di mo man kaya ngayong cutoff, next cutoff, dapat nahihit mo na yan. Kasi kung hanggang ngayon, hindi mo nahihit yan, isa lang ibig sabihin yan, walang improvement na nangyayari sa'yo. Tama, mali? Sobra sa tama yun. Kaya kailangan alam mo rin i-assess yung sarili mo. Correct? Baka mamaya 6 months ka na, 1 year ka na, ang hinihit mo pa rin 5K. Oh my God. Hindi mo ito pinapractice. Correct? Kailangan pinapractice mo yon. Kailangan nahihit mo kung ano yung specific goal mo. Okay lang ba yon? So ngayong next cutoff or ngayong cutoff, kaya ba hit mo yung goal mo? Ang tanong, may goal ba lahat? Ang mahirap dito, baka mamaya wala kang goal. Baka mamaya gumigising ka na ang mindset mo, mag-recruit lang. Pero hindi mo alam, wala kang direction. Kaya nagpo-fall down ka, matatapos na naman yung cut-off, wala ka man lang, wala ka man lang kinita. Kasi wala kang goal. Kaya I do suggest, pumasok ka sa sistema. Kasi pag wala ka dun sa sistema, wala kang direksyon. Correct? Napakadali eh. Mag-enroll ka sa TBU, ano yung first na pinapahit sa'yo? 5K. Ibig sabihin, magpa-planning ka sa upline mo ngayon. Paano mo mahihit yung 5K? Sobrang basic. Correct? Ang problema kasi, 5K lang, hindi mo alam kung paano siya mahihit. Tapos, pag may mga ganito, ang daming natutulog. Ang aga pa. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Kalabitin mo nga. Alam nyo, nakikita ko kayo. Pwede ba tumayo muna kayo? Tayo. Grabe. Matatapos na yung taon. Meron pa rin talaga. Tulog. Ang aga-aga pa, oh. Okay sana kung nasa alas 5, alas 6 na tayo ng umaga. Tapos may inaantok. Oh my God. Pwede bang kalabitin mo yung katabi mo? Tapikin mo yung niya, yung shoulder niya. Hoy! Hoy, gising. 2025 na. Diyos ko naman. Kaliwa naman. Grabe.
Sige, sige. Okay. Sit down. Hindi ko alam kung may pangarap yung mga inaantok ngayon eh. Di ba? Grabe naman yan. Napakaganda ng mga topics natin. Namnamin mo. Kasi ito yung talaga yung kailangan mo. Wala namang iba eh. Tama ba? Wala kang ibang kailangan kundi ito. So okay lang ba starting today, dapat inaano mo rin yung sarili mo na nag-improve ka? Okay lang ba yon? Sige. Next. Uy, ayaw na. Lobat na, Master July. Ano tayo? Uy, tapos na tayo. Okay, ito na yung pinaka-climax ba yung tawag yan? Parang BMS eh, no? Pwede mo pakibasa? Okay, so top 5 essentials to success. Etong topic ko na to, etong 5 na to, ito yung mga karakter. Ito yung mga ugali ng mga successful na tao na pinagsama-sama ni CEO. Ibig sabihin, para ikaw maging successful, dapat pine-perfect mo to. Okay lang ba yun? Kung kanina, ang tinuro, mga dapat gawin at hindi dapat gawin ng isang leader. Tama ba? Ito naman, para makapag-generate ka ng huge organizations, dapat i-perfect mo to. Kasi sa network marketing, pag wala kang organizations, pag wala kang grupo, believe me, hindi ka yayaman. Hindi ka kikita dito ng 6-figure. Hindi ka kikita ng 7-figure. Kaya kailangan kung isa ka pa lang ngayon, sino dito yung isa pa lang siya ngayon? Taas ang kamay. Isa ka pa lang. Wala ka pang downline. Wala ka pang marketers. Pwede ba tumayo? Tayo! Kailangan pag bilis. Oh, isa pa lang. Ibig sabihin, ikaw pa lang yan. Dapat ang goal mo, unti-unti, pinaparami mo yung OFW mo. Sige, sit down. Sino dito yung kahit papano may downline niya? 10. Pababa. Tayo. Yung pagtayo pa lang, alanganin na. Medyo yun, medyo... Kung meron ka ng 10, tama yan, unti-unti, dumadami ka. Okay? So, mas kailangan mo tong topic ko mamaya. Okay? And then, sino naman dito yung feeling marami na yung downline? Tayo. Ba't wala tumayo? Feeling lang. Hindi, sa totoo lang, lahat kasi kayo nasa building stage pa. Tama ba? Pag sinabing building stage, pag nauunawaan mo yung network marketing, isa lang ibig sabihin na to, paramihan ng tao. Pakapalan ng downlines. Ngayon, para kumapal yung downlines mo, kailangan ano? Tanungin nyo kung ano? Kailangan marami kang direct na OFW. Kailangan. Kasi ang tawag sa'yo, anong tawag sa'yo? Hindi, onliner ka, di ba? Hindi ka naman offliner. Hindi ka naman naglumalabas dyan para mag-recruit. Saan ka magre-recruit? Of course, online. Dapat ang goal mo, paramihan mo ng paramihin yung mga OFWs mo. From them, dadami ang full-timers at marketer mo. Pag dumami yung full-timer mo, pag dumami yung marketers mo, maniwala ka sa akin, yung oras mo, mamumultiply. Kung dati ikaw lang nagpo-prospect, naging 10 kayo, 10 na kayo nagpo-prospect. Tama, mali? Kaya make it sure, kung gusto mo talagang yumaman, kung gusto mo talagang may marating sa network marketing or sa Tao Elevate, siguraduhin mo, ang ginugol mo, magpaparami ka. Kaya lang, hindi ka dadami pag hindi mo na perfect itong topic ko. Gusto mong dumami? Yes. Gusto mong dumami yung leaders mo? Yes. Gusto mong kumita ng malaki? Yes. Gusto mo rin maging successful? Yes. So, i-perfect mo itong topic ko. Ready ka na ba? Yes. Ready ka na ba? Yes. Mahina pa rin. Ready ka na ba? Yes. Yan, para nagigising yung mga tulog. Sige, start na tayo. My first topic. Ayaw na naman. Master July. Ayun. Okay. Ang tawag dito, remove your
Excuses. Basic. Tama ba? Basic. Alam ko meron tayong nasa 170 plus tayo na full-timers. Ilan tayo ngayon? 144. So, nasan yung iba? Anong ginawa nila? See? Tapos nandito, sa Tao Elevate, gustong yumaman. Pero yung mga special training kagaya nito, yung importanteng training kagaya nito, hindi nila ina-attenan. Sure ako, yung mga hindi nag-a-attend dito, sure ako, yun yung mga walang resulta. Tama, mali? At kahit nandito ka, kung punong-puno ka ng excuses, hindi ka magiging successful, maniwala ka sa akin. Kailangan, sa lahat ng bagay, basta para yan sa negosyo mo, dapat hindi ka nag-excuse. Ugaliin mo sa sarili mo, whatever it takes, kahit anong mangyari, dapat hindi ka nag-excuse sa lahat ng bagay. Saan? Sa meetings. Sino dito yung mga kasama sa meetings? Yung mini-meeting na ng mga uplines? Downlines. Sino na? Yung iba, hindi kayo mini-meeting, kawawa naman kayo. Sino dito yung nakakasama sa mga meetings, tangas ng kamay? So mostly, di ba, ng attendees natin nakakasama sa meetings. Marami akong kakilala sa meeting pa lang, kinatatamaran ng mag-attend. Anong tawag doon? Excuses. Pero pag tinanong mo, gusto mong yumaman, anong sagot? Yes. May pag ganun pa. Tama ba? Pag sa training, yung sisel nga nung nakaraan, nakita ko, yung sisel, kalahati lang. Remember, kultura to kultura to. Paano lalaki yung grupo mo kung ikaw mismo wala ka sa sistema? Wala ka sa kultura? Paano mo mapaparami yung grupo mo? Tama, mali? Tama yun. Kasi anong susundan ng mga mapoprovide mong leaders kung ikaw mismo wala kang sinusunod na kultura or sistema? Correct? So okay lang ba every time na may CSEL, every time na may NLO, okay lang ba nandito ka, nakaupo ka, nakikinig ka sa speakers? Every time na BMS, every time na leadership, okay lang ba nakaupo ka rito, nakikinig? Mentor, wala akong pambayad Doon masusubok yung diskarte mo. Doon masusubok. Pag laging naririnig sa'yo, excuses, sa totoo lang, nilalayo mo yung sarili mo kung saan mo gustong pumunta. Nilalayo mo yung sarili mo. Kung ako sa'yo, ina-announce naman lagi yung mga trainings at consistent naman yung trainings natin. Kung ako sa'yo, madiskarte ka. Kung self-support ka, yung mga sinusupport naman, please lang, may nagsusupport na sa'yo, kinatatamaran mo pa yung pag-attend. Please lang. Yung NLO nga, minsan, na-achichempohan ko dyan, naglalakad ako dyan, puno nga dito. Actually, may space pa Pero marami sa labas. Marami sa one-on-one ba tawag dito? Marami dito sa one-on-one. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, nung kami nagne-network, nag-start kami, kumita na ako ng 7-figure, pero pag sinabing NLO, naka-uniform pa kami noon, orange. Ang UEI, orange yun. Kaya magugulat ka dati sa last company namin. Pag sinabing NLO, makikita mo yung attendees, puro naka-orange yan. Kasi grabe yung kultura at sistema ng UEI namin dati. After noon, anong ginagawa? Bilog-bilog. Yung mga malabong yumaman, yun yung dumarating yung pag-ma'am na lang. Para makapag-picture lang. Hindi ganun yun. Dapat pag NLO, CSEL, saan ka upo? Dapat nga nakikipag-agawan ka dito sa unahan Nakikipag-agawan ka dapat kasi bakit? Para nakafocus ka sa training. Para may matutunan ka. Kasi kahit monthly to, sisiguraduhin ko sa inyo, marami pa rin gumagawa nito. Marami pa rin nag-excuse. Pero gustong yumaman. Minsan nga, meeting. Ewan ko pag may meeting, bakit ang daming may sakit? Ang daming ano tawag dito? Alibay. Ang daming parang masama ang pakiramdam.
Ako, binibase ko lagi yun. Ako, nag-empleyado rin ako eh. Ako, nung empleyado ako, actually kahit may lagnat ako, pumapasok ako eh. Tanong niyo kung bakit. No work, no pay eh. Tapos dito sa negosyo, pagyaman ang pinag-uusapan, sumama lang yung pakiramdam mo, hindi ka na nag-a-attend. Hello? Dapat nga, kahit gumagapang ka na lang, pumunta ka pa rin eh. Diba? Kasi anong sabi? Do it whatever it takes. Kasi minsan, nagiging ano mo na yun eh, nagiging, ang tawag dito? Nagiging habit mo na kahit hindi masama yung pakiramdam mo, nagiging masama yung pakiramdam mo kasi bakit? Naging habit mo na. Ang tanong, lumalapit ka ba sa pagyaman? Napaka-importante ng meeting, updates, wala kang alam. Wala kang maibagsak sa grupo mo. Kasi bakit? Hindi ka nag-attend eh. Tama ba? Tapos kina-question mo, 1 year na ako, 2 years na ako, bakit wala pa rin nangyayari? Sablay ka eh. Number 1 pa lang, sablay ka na eh. Gusto nyo yumaman? Parang sama na ng tingin nyo sa akin. Binugbog kasi kayo ni Jen eh. Dinadagdagan ko lang. Gusto nyo bang yumaman? Yes! Yung sincere, gusto nyo bang yumaman? Yes! Starting today, guys, kahit anong mangyari, kahit anong activity yan, kahit anong oras ka patawag ng upline mo, pwede ba? Tanggalin mo na yung excuses mo? Pwede ba yon? Tapos may konting diskarte. Ano pa yung mga basic? Minsan mga basic lang, nawalan lang ng internet. Wala nang diskarte. Tama ba? Di ba dapat madiskarte ka? Kasi bakit? Ang daming tinuturo about sa leadership. Tama, mali? Napakarami. Ang problema kasi, ang inuuna mo, mga excuses at saka mga hindi solusyon. Dapat as a leader, dapat solusyon agad. Anong magagawin mo? Yun yung mga mabibilis yumaman. Hindi yung may problema na nakatanga pa. Walang ginagawang aksyon. Nakuha niyo ibig sabihin? Dapat mabilis. Pag may problema, ayusin agad. Hindi na mag-excuse. Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? Yes. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Sige. Number 2. Pakibasa nga. Control your emotions. Dito, actually, sa tagal ko, mag-11 years na ako sa network marketing. Maraming nawala dahil sa emotions. Sa tampo kay upline, tampo kay downline, tampo kay crosslines, napagsabihan lang ng konti, nagdrama na. Alam nyo, dapat sa network marketing, sa dami natin trainings, dapat nga may shield ka na sa mga sa mga sinasabi ng ibang tao eh. Tama ba? Dapat nga naka-shield ka na eh. Na-discourage ka lang ng magulang mo, na-discourage ka lang ng family mo, nireject ka lang, tinatamahan ka masyado eh. Tama ba? Or kumita ka lang ng konti, kala mo, ano ka na, di ba? Earner ka na. Kaya pag pinagsabihan ka, hindi ka na tumatanggap ng, corrections. Kaya ang mangyayari, tataas ang emotions mo. Ano mangyayari sa'yo? Mawawala ka. Kaya make it sure, pag ikaw networker ka, pag leader ka, dapat mabilis ka mag-move on. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, dapat mabilis ka mag-move on. Dapat 1 minute lang, 2 minutes, tapos na. Okay lang ba yon? Yes. Tama ba, Rolando? Ano pa? Dahil sa emotions, alam mo, minsan yung magpa-partner, nagkakaiwalay din yan eh. Kaya kailangan medyo kayo, maging matured kayo. Nasa network marketing na kayo, ang dami nyo ng training, alam mo, konting problema lang, lalo pinapalaki pa eh. Dapat, strong ka. Wala namang yung, naging successful, wala namang yumaman na, yung madrama, yung konting lang, nagtatampo ka agad, wala namang ganun. Oh, maghiwalay na daw kayo. Hindi, joke lang. Pwede ba maging tayo, maging Batman ba tawag doon? Maging batot manhid tayo. Kasi nasa network marketing ka. Kasi bakit?
People business kasi ito eh. Ibig sabihin, marami kang sasagupain na iba't ibang emotions. Tama ba? Sobrang dami. OFWs, dito sa Pilipinas, family, minsan kasama mo pa sa hub. Tama ba? Minsan upline mo pa, downline mo pa. Ngayon, kung hindi mo kaya control niyo yung emotions mo, ano pwede mangyari? Damay ang negosyo mo. Damay ang daily routine mo. Kasi bakit? Mawawala ka sa concentrations eh. Nakafocus ka dun sa problems. Kaya okay lang ba? I-practice mo na. Maging bato ka. Maging manid ka. Okay lang ba yun? Okay lang ba yun? Sige, may natutunan ba kayo? Sige, next. Pwede bang pakibasa? Improve your communication. Ito, sobrang dami nito. Sobrang dami talaga nito. Yung tipong paggalis ng hub, wala nang communication. Dead spot na. Minsan, 3 hours, 5 hours. Well, paano kaya yaman? Tama ba? Ang pinaka-worst, marami pang gumagawa nito. Ewan ko kung anong pinapakialaman sa messenger. Kahit tinatawagan mo, hindi nagre-ring, pero naka-online. Alam mo, negosyante ka, maniwala ka sa akin, hindi ugali ng negosyante na may tumatawag, hindi sumasagot. Hindi ugali ng negosyante yun. O kaya nagsa-silent. Naku, hindi ugali. Hindi ugali na, pwede ka mag-silent sa meeting. Sample lang, sa meeting ka. May house rule dun eh. Tama ba? Pero kung wala ka naman sa meeting, nag-scroll ka lang, pwede ba bilisan mo ng konti yung ano mo? Communication mo. Yung iba nga, nasin na. Di pa rin nagre-reply. Essential nga yun eh. Para maging successful ka eh. Hindi mo pina-practice, hindi mo pina-perfect. Makakarating ka pa kaya dun sa gusto mong paroroonan or dun sa success na gusto mo? Malabo yun. Tinuturo na nga eh. Tinuturo na sa'yo. Yung iba sa chatroom, sa umpisa lang, baliw na baliw yung chatroom. Ngayon, kahit may announcement, hindi na marunong mag-copy. Napakaraming ganun. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo. Hindi ko alam, parang may ano eh. Nag-stack up yung mga daliri eh. Yung iba, yung mga naka-Apple dyan, naglo-long press. Guys, maniwala kayo sa akin, napakalabo ng pagyaman. Kung dito pa lang sa communication, sablay ka na. Napakalabo. Kailangan mabilis ka. For example, ako ang ugali ko, yung pagkagising ko talaga. Ayokong may naka-block na message. Eh. Yung naka-block, yung unread, ayoko nang ganun. Binubuksan ko lahat yun. Kasi malay mo, may mga informations na kailangan, may mga emergencies na kailangan ka. May mga pay-ins na magpapadala na sana, sumablay ka sa communication, ano pwede mangyari? Pay-in sa iba. Actually, maraming nangyaring ganun ha. Maraming nangyaring ganun. Dapat i-improve mo na to. Wag mong pakikialaman yung messenger mo kung anong settings na gagawin mo para hindi ka makontak. Huwag mo gagawin yun. Negosyante ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yung mga nasa likod, tingnan nyo yung katabi nyo. Yung kung ano-anong settings ang ginagawa para lang hindi siya makontak. Nakamute. Grabe. Negosyante ka niyan, ha? Paano yung downlines mo? Paano ka makontak? Ano daw? Nag-restrict pa. Malupit. Okay lang ba starting today, guys, improve nyo yung communications nyo? Okay lang ba pag tinawag kang onliner, dapat hindi ka nag-offline? Kahit tulog ka, kailangan hindi mo pinapatayan, hindi mo ino-off yung wifi mo. Huwag mo gagawin yun na parang 8 hours, 12 hours. Minsan makikita ka, may ka-chat ako, makikita mo naman dun kung ilang oras na offline eh. Tama ba? Sabi ko, grabe itong tao na to. 12 hours offline. Ang tawag sa kanya, onliner. Okay sana kung offliner ka eh. Tama ba? Pero kung onliner ka, sa mga marketer, please lang. Pag umalis ka ng hub, please lang.
Kung kaya mo magkaroon ng data, gawin mo. Ang tawag doon, paraan. Okay lang ba yon? Hindi yung pag after mo sa hub, wala ka ng contacts, dead spot ka na. Hindi po pwede yun. Dapat nga kahit nasa labas ka or nasa, tawag dito, office ka, anong ginagawa mo? Yung iba, nagvi-video call, kausap yung mga prospect eh. Tama ba? Mas powerful. Minsan, nagko-close deal sa office mismo. Nagre-reserve sa office mismo, kausap. Kasi nandun ako naririnig ko sila eh. Nandun ako sa office. Sabi ko, may ayaman talaga. Yung nakikita akong mga ganun, productive. Pero yung nasa office, parang tarsier na nakatingin sa mga nagpipicture, sabi ko, napakalabong yumaman nito. Nakuha niyo ibig ko sabihin, guys? Yung iba, centering tayo. Pagdating naman sa office, wala mang ginagawa. Pag group picture lang, sumisingit lang, sige, sama siya. Hindi man lang makapagpa-picture siya mag-isa, mag-video siya sa mag-isa. Hindi nyo ba kayang gawin yun? Onliner nga kayo eh. Tama ba? Onliner kayo. Kaya kailangan, improve nyo yung communication nyo. Okay lang ba yon? Simula ngayon, wala nang magsisin mode. Okay lang ba yon? Simula ngayon, wala nang mag-offline. Tapos mabilis. Lahat ng nag-message sa'yo, replyan mo yan. Okay lang? Pero pag naniningil yan, anong gagawin? I-block yan. Replyan mo pa rin. Grabe ka naman. Inutangan mo na nga. Sinisin mode mo pa. Kapal naman ang face mo. Diba? Babalikan pag yumaman. Malabo yun. Hindi ka nga yayaman pag hindi mo na perfecto eh. Tama ba? May natutunan kayo? Okay, sige. Next. Pwede pakilakasan? Okay. Actually, yung dati, may mga tinatawag tayong call time. Ngayon, wala na yun. Pinatanggal ko na rin. Ang tawag doon, on time. Ang ganda be on time, every time. Baka, actual dito, may mga matatagal pa nga eh. Sablay na sablay sa oras. Ang training alas 7, maliligo 6:30. Common sense lang naman yun eh. Common sense lang naman yun eh. Gusto mong yumaman, lagi kang late sa may meetings, lagi kang late sa mga trainings. Minsan nga, may mga pinapatawag ako sa office, nalilate pa. Sabi ko, grabe Gustong-gustong yumaman, pero sablay sa oras. Gusto nyo ba talagang yumaman? Isa sa ipe-perfect mo, yung oras. Yung i-value mo, yung oras ng trainings, meetings, i-value mo lahat yung nasa negosyo mo. Kasi pag hindi mo vinalue yung mga oras na yan, napaka-lousy mo. Pag sinabing lousy, sobrang labo mong yumaman pag ganun. Kaya may mga umaabot ng ilang years sa network marketing, hindi nagiging successful kasi hindi nauunawaan tong top 5 essential. Napaka-basic lang naman eh. Tama ba? Kung alam mong alas 7 yung training, anong oras ka magpe-prefer? 5. Alam mo kung ako sa inyo, pagkagising ko pa lang, maligo na ako. Alauna pa lang, maligo na ako. 30 minutes, 1 hour before na training, ng meeting, andun na ako. Kasi bakit? Aspiring millionaire ako eh. Tama ba? Aspiring millionaire ba kayo? Gusto nyo bang yumaman? Dapat ayusin mo yung oras mo. Hindi po pwede, lagi ikaw ang iniintay. Hindi ka pa nga mayaman, ikaw pa yung nagpapaantay. Oh my God. Huwag ganun. Paano gagawin? For example, ikaw na, dumadami na yung sa bagay, malabong dumami yung downline mo pag ganun ka eh. O sample, dumami na yung downline mo, naging 3, 5. Nakopya sa'yo, puro late. Anong pwede mangyari sa grupo mo? Ay, si upline, darating naman kasi yan. Late yan, 1 oras dumating yan. Mamaya na tayo pumunta. Kaya minsan, yung respect ng downlines mo, bumababa. Kasi sablay ka sa oras. Kunwari, may meeting kayo sa online. Di ba may nagpapa-meeting din kayo sa online? May Zoom din kayo, di ba? Minsan nga, hindi nyo pa sinuspot. May mga kakilala kong gano'n ha. Nag-announce sila ng meeting sa Zoom, sabihin mo na 4 a.m. Natulog, hindi sumipot sa meeting. Grabe.
Payaman. Malupit ka pag ganun ka. Sobrang labo ng pagyaman. Okay lang ba i-practice mo na to or i-perfect mo na to, lagi kang on time sa lahat ng bagay? Okay lang ba? Tingnan mo ulit yung katabi mo, nakapikit na yan. Grabe, dito pa lang, no? Parating na po ang 2025. Maging aggressive ka. Ibig sabihin na maging aggressive, lagi ka nakafocus. Okay lang ba yon? Buti sana kung itong mga inaantok na to, ang daming pain eh. Umahataw eh. Kaya lang, ito pa nga yung sobra-sobra yata yung tulog eh. Nakasanayan eh. Tapikin mo nga yung katabi mo, hoy, gising. 2025 na. Okay, so, be on time, every time. So, starting today, wala nang nalilate. Wala nang nalilate. Okay? Next. Pakibasa. Protect your integrity. Ito yung isa sa napaka-importante para maging successful ka. Focus muna kayo. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo? Focus. Sabihin mo, focus. Napaka-importante nito. Actually, malalim to. Sobrang lalim nito. Maraming ibig sabihin nito. Bibigyan ko lang kayo ng mga ilang samples. Yung integrity, kasama dyan yung yung kahit hindi ka bantayan, ginagawa mo dapat yung tama. Kahit hindi ka utusan, ginagawa mo dapat yung dapat. Kahit hindi ka sabihan na umataw, anong kailangan mong gawin? Umataw ka. Ang problema sa tao, pukpukin. Sinusuport na nga, financial. Inuutusan pang humataw. Oh my God. Dapat kung gusto mong yumaman, dapat di ka ganun. Dapat gawin mo kung ano yung dapat. Gawin mo kung ano yung nararapat. Hindi na kailangan yung araw-araw ginigising ka. Araw-araw inaayos yung routine mo. Hindi na kailangan yun. Tama ba? Kasi napaka-basic ng ginagawa natin eh. Ano pa ba yung example dyan? Basic na nangyayari. Promises sa mga OFWs. Minsan, sasabihin mo sa mga OFWs, ano yung tawag doon? Yung tuhog ba yun? Basta lalagyan ng tao. Ang problema, puro ganun, pero hindi nalalagyan ng tao. Ang promise mo sa OFW, nung inire-recruit mo, yayaman tayo dito. Makakapag-for good ka rito. Makakapagkaroon ka ng savings dito. Umabot na siya ng 2 years, 3 years, wala pang kinikita yung ETC niya. Kasi yung mismong nambalo, hindi naman nakaka-recruit ulit. Tatingin nyo, yayaman ka pag ganun ka. After mo na-recruit, hinayaan mo na lang. Well, pasok yun. Pasok po yun sa integrity. Marami kang ginising na pangarap, pero hindi mo na ibibigay yung best mo para tulungan yung mga ginising mo na pangarap na yun. Nakuha niyo yung ibig sabihin? Pwede ba lahat ng mga OFWs na nare-recruit natin, pwede ba tulungan natin, sincere mo silang tulungan? Sincere mo silang makapag-income, makapag-for good? Pwede ba yung ganon? Hindi po pwede, pera-pera lang dito. Malabo ang yumaman pag pera-pera lang nasa isip mo. Pag 1,015 lang yung nasa isip mo, malabo ang yumaman. Dapat pag may sumali sa iyo, nararamdaman mo at nakikita mo at ginagawa mo na payayamanin mo talaga yung taong yun. Kasi ako naniniwala ako, hindi ka naman yayaman pag wala ka na payaman sa baba mo. Tama ba? Hindi ka yayaman pag walang yumaman sa baba mo. Kaya dapat ang goal mo, lahat ng sasali sa iyo, make it sure, tinutulungan mo yan. Pinapayaman mo yan. Kasi after yumaman ng mga yan, sisiguraduhin ko damay ka. Unahin mo muna. Unahin mo yung mga downlines mo. Ano pa ba yung best example sa integrity? Pera. Alam mo, napakaraming natanggal sa Tao Elevate dahil sa pera. Sabi nga, di ba,
Yung maliliit na halaga, hindi ka mapagkakatiwalaan. Paano pa darating sa iyo yung malaking halaga? Please lang guys, 2024 na. 2025 na. Please lang. Pwede bang gawin mo na ng tama yung network? Pwede ba pag hindi sa'yo yung pera, huwag mong gagamitin? Huwag mong gagalawin? Parang pahina ng pahina. Ang problema pa ganito, masyadong ginugulangan yung mga OFWs. Well, kahit walang nakakaalam dyan, kahit sabihin mo magaling kang magtago, sisiguraduhin ko sa'yo, maniwala ka sa akin, karma is karma. Hindi mo pwedeng ilagan yan. Nandiyan na yung karma. Gaganon ka. Malabo yun. Maniwala ka sa akin. 20 yan. Sukli man yan. Di ba? O kaya pang marketer man yan. Maniwala kayo sa akin. Kung talagang may pangarap kayo at marating nyo yung gusto nyong marating, simulan mo ng tama. Yung 2025 mo, wag na wag kang gagawa na may problema ka sa pera. Okay ba yon? Yes. Pwede bang tingnan mo yung kaliwa? Puro kaliwa. Tingnan mo na lang yung katabi mo. Mukha bang mapagkakatiwalaan yan? Mukhang addict daw, sabi ng isa. Guys, 2025 niya, sino dito yung gusto talagang yumaman? Yung sincere yumaman? Please lang, ako na nakikiusap sa inyo, huwag tayo magpapasira sa pera. Okay lang ba yon? Sino dito yung mga green card holder? Taas ang kamay. Sa mga green card holder or hub handler na naghahawak ng pera, please lang, nakikiusap ako sa inyo. Huwag na huwag niyong sisirain yung pangalan niyo. Pag na-practice mo yung ganyan, hello? Pag na-practice mo yung ganyan, maniwala ka sa akin, yan ang magpapabagal or magpapalugmok sa'yo. Sa mga marketers naman at saka full-timers na hindi green card holder, alam ko, mabilis magpa-GCash. Mabilis mag-receive ng pera kahit hindi ka green card holder. Bata pa kayo. Huwag niyo sisirain yung pangalan niyo. Pag ang network marketing, sineryoso mo to, sinunod mo tong turo na to ng mga successful na tao, maniwala ka sa akin, hindi imposible na hindi kayaman. Pero isa dito, lagi kang sablay dito, especially sa integrity. Ginugulangan mo yung OFW. Maniwala ka sa akin, hindi ka makakarating dun sa success na gusto mo. Dapat lahat ng mga OFW, dapat nga minamahal. Kasi bakit yan yung source eh? Sila yung source. Kasi bakit? Onliner kayo. Tama ba? Onliner kayo. Pwede ba? Huwag na yung ikaw nakakadagdag ka pa sa nakakasira sa industriya ng networking. Pwede bang huwag mong gagawin na sirain mo yung pangalan mo? Dapat, nasa industry ka ng network marketing, nasa Tao Elevate ka. Dapat, tinutulungan mo yung industry natin na mapalago, mas dumami yung mabuhay yung pangarap or makuha yung pangarap. Okay lang ba yon? Kasi ako basic eh. Pag sablay ka at marami kang ginagawa na hindi maganda, sobrang bagal ng network mo. Or hindi ka nakakausad. Pero kung pure, sincere, na ginagawa mo yung tama, parang jet yan. 1 taon pa lang, pwede kang kumita ng milyon. Guys, ang Temple of the Billionaires, please lang, nakikiusap ako sa inyo. Mapabago man, matagal man, pwede bang i-perfect natin to? Pwede bang sa 2025,
Lagi naman, picturean mo, pwede mong picturean or pwede mong isulat. Para everyday binabasa mo yan. Pag nag-excuse ka, oops, sorry, bawal na palang mag-excuse. Ay, nag-message pala, pinagalitan ako, sinabihan ako, hindi na ako mag-emote kasi mabilis ang pagyaman pag hindi ako nag-emote. Okay lang ba yon? Ay, nag-message si ganito, ay, nag-message si ganito. Pwede bang replyan mo? Ang kailangan mo lang i-ignore, tanong nyo ko kung sino. Yung mga gumugulo sa buhay mo, like yung mga nanliligaw, alam mo yung ganun? Maraming ganun eh. Yung walang pakay, tama ba? Kung hindi sirain yung network mo. Okay lang ba yung ganun? Ano pa? Wala na dapat nalilate sa inyo. Sa lahat ng mga activities, trainings, meetings, dapat di ka nalilate. Okay lang ba yun? Yes! And last, integrity. Kailangan sincere ka sa sarili mo. Dapat may integridad ka sa sarili mo. Kasi di ba nangarap ka? Di ba nangangarap ka? Dapat tuparin mo yun. Kasi pag hindi mo tinupad yun, sira ka sa sarili mo. Okay lang ba yun? So starting 2025 or bukas na. Tama ba? No oras na. Wala pa pala. May isang araw pa tayo. May isang araw ka pa para magbago. Para pagputok ng 2025, sisiguraduhin ko sa iyo, dadami ang downlines mo. So be a leader. Be a leader. Baka mamaya ikaw pa yung nakakasira sa downlines mo. Ikaw pa yung nang-aaway sa downlines mo. Ulitin ko lang ang OFW dapat kinikare yan. Minamahal. Baka mamaya ibang ginojowa na, no? Dapat ang OFW maniwala kay sa akin. Pakita mo sa kanila. Huwag mong awayin. Ang problema kasi, kayong mga nandito, parang kayo pa yung nang-aaway sa mga OFW. Huwag niyong gagawin yun. Remember, downline mo, yan ang magpapayaman sa'yo. Tandaan mo yan. So guys, anyway, tapos na yung topic ko. Hindi ko na masyadong diniinan kasi narinig ko talaga si Jen kanina, galit na galit sa inyo. Sabi ko baka mamaya magsiuwian. Hindi, joke lang. Basta guys, etong moment na to, dapat hindi lang dito natatapos. Dapat paglabas mo rito, start mo na, magbagong buhay ka na. Kung meron man tinamaan dito, at sa tingin mo, meron ka dito, may problema ka dito, meron naman tayong second chance. Meron naman tayong chance para magbago. Tama ba? Huwag mong pilitin yung mali. Huwag mong pilitin yung mali kasi wala kang mararating. Pero dahil sa teaching na to, sinunod mo to, nagbago ka, tapos sinamahan mo ng aksyon, nag-grind ka, nag-double effort ka, talagang kinukuha mo, nag-grind ka, nanggigigil ka sa pangarap mo, wala kang choice. 2025, yan na yung magiging breakthrough mo. So, thank you so much.